Nagpapasaklolo ang isang Pinay domestic worker sa Saudi Arabia. Paulit-ulit umano siyang sinasaktan ng kanyang amo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Nai-record ng domestic worker na si Richelyn ang pagtatalo nila ng kanyang employer nitong nakaraang linggo. Rinig ang pag-iyak niya habang kino-question ng amo kung bakit siya sinampal. Agad ipinadala ng OFW ang audio recording sa kanyang ama rito sa Pilipinas. Nitong Biyernes, idinulog sa News 5 ng ama ni Richelyn ang sitwasyon ng anak sa Saudi. Nangangamba na rin sila dahil hirap na silang makontak ito. Ngayong linggo habang nasa loob ng banyo, patakas na nakatawag sa News 5 ang OFW. Kwento niya simula nang dumating sa Jeddah noong Hunyo ng nakaraang taon, madalas na umano siyang nakatitikim ng sampal tuwing mainit ang ulo ng amo. Pinatapos makinig yung cellphone sa balikat ko. Sobrang iyak po kasi hindi po ako makahayag ng nagbatay po ako. Pagkasampal po sa akin, hindi po ako nito. Tapos kanina na po ako. Mag-iisang linggo na ring balisa si Richelyn matapos ang huling pananampal ng amo. Nagalit daw ito nang linisin niya ang oven toaster. Nakatulong po, pero hindi po totally ngunit tulong ko kasi ito pa rin po ito ay trauma. Sa isang video call, agad kinuha ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang detalye ni Richelyn. Pull out ka na. Kausap ko na yung welfare officer. Ang Department of Migrant Workers naman nakikipag-ugnayan na sa Saudi authorities para sa mas pinaigting na proteksyon ng mga OFW roon. Ayaw natin maging complaint-driven yung ating monitoring. Gusto natin preventive siya para we can be there for our workers talaga pag nagkaroon na sila ng pangangailangan. Sa halos 900,000 na Pinoy workers sa Saudi, malaking bilang ang mga domestic worker. Sa record ng OWA, lumalabas na nasa $400 o 20,000 pesos kada buwan ang kalimitang sahod ng domestic workers sa Saudi. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.